Ang pagiging tapat ay maaaring hindi magbigay sa iyo ng maraming mga kaibigan, ngunit palaging magbibigay sa iyo ng tamang mga kaibigan. Huwag mag-alala kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo, dahil lahat ay nag-iisip lamang tungkol sa kanilang sarili. Bawat segundo na iyong ginugol sa paghahambing ng iyong buhay sa buhay ng iba ay isang segundo na nasasayang. Huwag kang maging emosyonal na nakatali sa sinuman, nagbabago ang mga tao, kahit ang iyong mga pinakamatalik na kaibigan ay maaaring maging estranghero isang araw. Matutong maging kontento at masaya sa iyong sarili. Kung kailangan mo ng kasama upang maging masaya, magiging mahina ka. Ibahagi ang iyong progreso, hindi ang iyong mga layunin, at palaging ikaw ay magkakaroon ng inspirasyon. Huwag matakot na maging nag-iisa, ang pagiging mag-isa ay mas superior kaysa sa pagiging kasama ang mga hindi magandang tao. Ang mga taong humihingi ng maraming bagay mula sa iyo ay ang mga taong hindi gumagawa ng marami para sa iyo. Kunin mo ng seryoso ang iyong mga responsibilidad, ngunit hindi ang iyong sarili. Ang takot ay hindi nariyan upang pigilan ka, nariyan ito upang ipakita sa iyo na interesado ka at mahalaga ito sa iyo. Huwag gumawa ng permanenteng desisyon batay sa pansamantalang emosyon. Kung itinatag mo siya sa isang pedestal, wala siyang pagpipilian kundi tignan ka sa ibaba. Binibigyan ka ng mga tao ng payo base sa kanilang pananaw. Hindi lahat ng bagay sa iyong isipan ay kailangang lumabas sa iyong bibig. Huwag gawin ang anumang bagay na kailangan mong maging mali, tungkol dito sa hinaharap. Huwag hanapin ang kaligayahan, ito palaging nasa loob mo. Hindi mo utang na loob sa iyong mas batang sarili, ngunit ikaw ay may utang na loob sa iyong kasalukuyang sarili. Ang pangangalaga sa sarili ay pagkilala na ikaw ang pinakamalaking hadlang mo. Ang iyong mga magulang ay tama ng maraming beses, kahit na hindi sila may akademikong kredensyal, itigil ang pag-insulto sa kanila kapag sila ay nagbibigay ng payo sa iyo. Kumuha ng mga aksyon na parang ikaw ay naroon na dati. Ang sobrang pag-iisip ay sisira sa iyo, sisira sa sitwasyon, lilituhin ang mga bagay, at magpapadama sa iyo ng pangamba. Mga walang kabuluhang tanong at nagpapalala ng lahat ng bagay ng higit pang mas masama kaysa sa tunay na kalagayan nito. Kung magagalit ka sa isang bagay, isipin mo sa iyong sarili, maaalala ko ba ito sa loob ng 10 taon? Iisa lang ang katawan na makukuha mo, alagaan mo ito. Ito ay makakasama mo habang buhay, at bagaman ito ay lubhang matibay, maaari lamang itong magbigay sa iyo ng kung ano ang iyong inilalagay dito. Kung ang isang tao ay nagpapalakas na sila ay nagsasabi ng totoo, maaari kang tiyak na sila ay nagsisinungaling. Ang lahat ng mayroon ka ng kapangyarihan at impluwensya sa ay kung ano ang iyong pinipili na gawin sa panahon na ibinibigay sa iyo sa araw na ito. Hindi mo kailanman sisirain ang isang papel kung ikaw ay magiging totoo sa iyong sarili.
Huwag ihambing ang likod ng entablado ng iyong buhay sa highlight reel ng iba. Dahil namimiss mo ang isang tao ay hindi nangangahulugang kailangan mo sila bumalik sa iyong buhay, ang pagkamiss ay bahagi ng pag-move on. Una, pinipili mo ang isang kasama batay sa kanilang hitsura at i-enjoy hanggang sa maunawaan mo na ang iyong mga anak ay hindi maaaring palakihin base sa kanilang hitsura kundi sa kanilang mga values. Hindi mo maaaring magkaroon ng lahat, palaging mayroong pinapalitan para sa bawat bagay. Upang malaman kung sino ang iyong tunay na mga kaibigan, hanapin ang mga taong nagsasabi ng mabubuting bagay sa likod mo at masasamang bagay sa harap mo. Mahirap magpakawala, ngunit ito ang pinakamagandang bagay na dapat gawin sa oras. Kapag mas maraming takot na nagagawa mong mas malakas ka. Huwag bibigyan ng prioridad ang isang tao na ginagawa ka lamang na opsyon. Kung ikaw ay kaibigan ng lahat, kaaway mo ang iyong sarili. Ipinanganak ka na may dalawang tenga at isang bibig, gamitin mo ang mga ito sa tamang proporsyon. Ang pinakamalaking bagay na dapat mong tanggapin ay ang pagbabago. Hindi ka lamang nabubuhay ng isang beses, nabubuhay ka ng maraming buhay sa loob ng isa. Ang buhay ay naging mas madali at mas maganda kapag nakikita natin ang kabutihan sa ibang tao. Maaari mong putulin ang lahat ng mga bulaklak, ngunit hindi mo mapipigilan ang tag-init na dumating. Lahat ng iyong ginagawa, ikaw ay lumilikha ng mga puntos. Maaari mong pag-isahin ang mga puntos na iyon sa huli at maunawaan kung bakit mo ginawa ang ginawa mo. Ang dedikasyon ang nagpapasimula sa iyo, ang konsistensya ang nagdadala sa iyo sa isang lugar, at ang pagtitiyaga ang nagpapatuloy sa iyo. Maaari kang magmahal ng higit sa isang beses. Hindi mo kailangang mag-alala ng masyado kapag iniwan ka ng taong minamahal mo, karamihan sa oras, ito ay para sa kabutihan. Kung ang isang tao ay sinusubukang pabagsakin ka, ito ay nangangahulugan lamang na ikaw ay higit sa kanila. Huwag gumawa ng mga pangako kung wala kang balak na tuparin ang mga ito. Maaaring wala itong kahulugan sa iyo, ngunit maaaring magkaroon ito ng buong mundo sa iba. Ang pagbabalik sa iyong dating kasintahan ay parang pagtatapos ng pagliligo at paglagay ng marurumi na pampasikip sa iyong katawan. Magpakatanggap at kumilos tulad ng isang alagad ng sining, ngunit mag-isip, magtagumpay, at mag-aral tulad ng isang siyentipiko. Hindi mo matatagpuan ang iyong layunin sa ibang lugar, nililika mo ang iyong layunin sa eksaktong kung saan ka naroroon, at ikaw ang nagbibigay ng kahulugan dito. Maaaring magbago ang iyong buong buhay sa isang iglap, kaya sa halip na pasibong tanggapin ang iyong mga merito, maging pasasalamat dito at gawin ang anumang kabutihan na maaari mong gawin dito. Lumalago ka kapag hinahanap mo ang mga bagong karanasan, hindi materyal na bagay.
Ang aksyon ang nagdadala ng mas maraming linaw kaysa sa pag-iisip, kaya hindi mo maaring isipin ang iyong paraan papunta sa isang bagong buhay, kailangan mong kumilos papunta dito. Ang buhay na iyong nararanasan ay simpleng salamin ng iyong kaisipan. Ang paghahabol sa kaligayahan ay magdadala sa iyo sa kasalukuyang kalungkutan hanggang sa maunawaan mo na ang kaligayahan ay ang daan. Ang meron ka lamang ay ang kasalukuyan at kung ano ang iyong ginagawa dito. Maging sapat na matalino upang humingi payo, ngunit maging sapat na matalino upang malaman kung kanino ito hahanapin. Kung maaari mong ibaba ang anumang bagay mula sa iyong mundo, ibaba ang ego. Kapag mas nagpapasalamat ka, mas magaganda ang iyong makikita sa paligid mo. Mas magiging mapagbigay ang buhay, at mas magiging masaya ka. Hindi mo malilimutan ang ilang masasamang bagay, tigilan mo lang ang pag-aalala tungkol dito. Hanggang sa mangyari iyon, huwag masyadong ikabahala. Hindi tungkol sa iyong mga yaman ang tagumpay, ito ay tungkol sa kung gaano ka kamahusay na gumamit ng iyong mayroon. Ang takot ang nag-iipit sa karamihan ng mga tao sa kanilang buhay at dumaraan sa lahat ng kanilang mga desisyon. Gawin ang iyong makakaya upang kontrolin ito, labanan ito, at magdiwang kapag natalo mo ito. Hindi ka makakapaglangoy patungo sa mga bagong hangganan hanggang sa mayroon kang lakas ng loob na talikuran ang pampang. Hindi kailanman masyadong huli upang gawin ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin. Huwag hayaang mawalan ng pag-asa ka dahil sa mga naysayer dahil maaaring sila ay nagpapakita lamang ng kanilang sariling mga kahinaan. Hindi mo mababago ang nangyari, kahit pa ito ay iyong kasalanan o may ibang gumawa nito. Huwag magalit dahil dito, harapin ang hamon. Laging magpapakita ang mga tao ng kanilang mga takot at mga limitadong paniniwala sa iyo. Kailangan mong bumuo ng isang shield laban sa ingay na ito upang maprotektahan ang iyong sarili mula dito. Huwag pag-usapan ang iyong nakaraan sa sinuman dahil tanging ikaw lamang ang may alam ng tunay na kwento at kahalagahan nito, maaaring hindi maintindihan o magamit ito ng iba laban sa iyo. Ang iyong bukas ay maaaring lubos na iba sa iyong kasalukuyan kung susubukan mo. Kung patuloy kang magluksa sa mga bagay na hindi gumagana ngayon, ipinapangako ko sa iyo na ang iyong bukas ay hindi gagana. Minsan, sinusubukan ng mundo na sabihin sa iyo kung sino ka, ngunit kung hindi ka titigil upang mag-isip at makinig, hindi mo kailanman maririnig ito. Ang iyong buhay ay hindi magiging tulad ng plano, at sumpa sa akin, ito ay isang magandang bagay. Naalala ko na nakaupo mag-isa, iniisip na aabot na ako sa pinakamababang punto. Ngunit sa panahong iyon, nakilala ko ang mga taong nagbahagi ng mga aral sa akin na tumulong sa akin na malampasan ito. Ang mga aral na ito ay maaaring ang kailangan mo ngayon. Ang mga tao ay hindi para sa iyo o laban sa iyo, sila ay para sa kanilang sarili.
Ang darating ay mas mabuti kaysa sa nangyari. Minsan kailangan mong lumayo, hayaan ang mga tao, at hayaan ang mga relasyon na magwakas. Ang iyong tunay na mga kaibigan ay lumilitaw kapag ikaw ay nasa pinakamababa, ang tanging paraan palabas ay sa pamamagitan nito. Ikaw ay mas matatag kaysa sa iniisip mo, ikaw ay nakayanan ang bawat masamang araw sa iyong buhay, at ikaw ay hindi natatalo. Walang ibang magbabantay sa iyo kundi ikaw. Kapag hinarap mo ang iyong takot, wala nang hirap na kasing laki ng iniisip mo. Mula sa mga kahirapan ay lumalaki ang mga himala. Maniwala ka na kaya mo, at kalahati ka na roon. Hindi lahat ng mga taong nakikilala mo ay may totoong layunin. Ang mga araw na ayaw mong gawin ang anuman ay ang mga araw na kailangan mong gawin ang pinakamarami. Ang tanging bagay na maaari mong kontrolin ay ang iyong nararamdaman, ginagawa, at iniisip. Tumigil ka sa pagsisikap na baguhin ang ibang tao dahil halos hindi ito gumagana. Ang mga kahirapan ay kadalasang nagpapaghanda sa mga ordinaryong tao para sa isang kakaibang kapalaran. Ang hinaharap ay para sa mga naniniwala sa kagandahan ng kanilang mga pangarap. Minsan, maaari lamang natin matuklasan ang tunay na direksyon kapag pinabayaan nating dalhin tayo ng hangin ng pagbabago. Huwag ipagsakripisyo ang iyong paglago para sa sinuman. Ang sakit ay hindi maiiwasan, ang pagdurusa ay opsyonal. Ikaw ay mas matapang kaysa sa iyong inaakala, mas malakas kaysa sa iyong tila, at mas matalino kaysa sa iyong iniisip. Tiwala sa iyong sarili, nakayanan mo na ng marami, at malalampasan mo ang anuman ang darating. Hindi mo alam kung gaano kalakas hanggang sa ang pagiging matatag ay ang iyong tanging pagpipilian. Ang pagbabago ay hindi isang banta, ito ay isang imbitasyon sa buhay. Panatilihin ang iyong mga asahan para lamang sa iyo. Hindi palaging patas ang buhay. Madalas, ang mga taong nagsisinungaling at nagpapaloko ay maaaring magtagumpay, ngunit kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, kailangan mong magpatuloy sa laban, umaasa at nagdarasal. Huwag baguhin ang mga bagay, ang paggawa ng mga iba't ibang desisyon at ang pagtatrabaho ng mabuti ang gumagawa ng pagbabago. Ang katapatan ay isang napakamahal na regalo, huwag asahan ito mula sa mga mura. Kapag nagbunga ang pasensya, maunawaan mo na hindi ka naghintay ng matagal. Kailangan mong mahalin ang iyong sarili bago mo mahalin ang iba. Kapag may nangyaring bagay at nagdulot ito ng sakit sa atin, ang sakit ay naroon upang turuan tayo ng leksyon, hindi ito para sa atin na maramdaman ang sakit para sa kapakanan ng sakit. Ang mabuting pagpapasya ay nagmumula sa karanasan,
at ang karanasan ay nagmumula sa masamang pagpapasya. Huwag hayaang limitahan ng mga alaala ng iyong nakaraan ang potensyal ng iyong hinaharap. Walang limitasyon sa kung ano ang maaari mong maabot sa iyong paglalakbay sa buhay maliban na lamang sa iyong isipan. Dapat nating harapin ang hamon sa halip na naisin na ito ay hindi natin haharapin. Ang pagpapakawala ay hindi isang bagay na nagaganap lamang isang beses. Ito ay isang bagay na kailangan mong gawin araw-araw, paulit-ulit. Ang mga mahirap na daan ay palaging patungo sa magagandang destinasyon. Mayroong pagkakataon sa iyong buhay na kailangan mong pumili kung babaligtad ka ng pahina, magsusulat ng isa pang aklat, o simpleng isasarado ito. Kapag lumabas ka sa bagyo, hindi ka na magiging pareho ng tao na pumasok. Ang tapang ang pinakamahalagang lahat ng mga birtod dahil kung walang tapang, hindi mo magagampanan ng patas ang anumang iba pang birtod. Karamihan ng mga tao ay magdadamot sa iyo kung bibigyan mo sila ng kahit kalahating pagkakataon. Hindi ka nalulunod sa pagkahulog sa tubig, nalulunod ka sa pagmamalagi doon. Ang buhay ay may likas na panganib. Mayroong isang malaking panganib na dapat mong iwasan sa lahat ng pagkakataon, at iyon ay ang panganib ng ang paggawa ng walang anuman. Sa bawat susunod na antas ng iyong buhay ay haamon ng isang iba't ibang kulay. Magsimula ka sa unang hakbang sa pananampalataya, hindi mo kailangang makita ang buong hagdanan, basta't gawin mo ang unang hakbang. Huwag hayaang gawing maliit ka ng sinuman, na para bang hindi mo nararapat ang iyong mga naisin. Ang pangunahing panganib sa buhay ay maaaring masyadong maging maingat. Ang pinakamahalaga sa buhay ay ang pag-aaral kung paano mahulog. Ang mga masasamang araw ay nagtataguyod ng mas mabubuting araw. Pabayaan ang mga pagpapabuti sa iyong sarili na gawin kang abala ng husto na wala kang oras na punahin ang iba. Ang mga tao ay tendensyang pahinain ang kanilang mga buhay, para bang hindi pa sapat na komplikado ang pagkabuhay. Ang isang mahirap na aral sa buhay na kailangang matutuhan ay na hindi lahat ay nagnanais ng mabuti para sa iyo. Walang kasiyahan o kalungkutan sa mundong ito, mayroon lamang paghahambing ng isang kalagayan sa isa pa. Ang tanging isang taong nakaramdam ng pinakamabigat na pagkalugmok ang kayang makaramdam ng pinakamasayang kaligayahan. Ang mga mahirap na panahon ay minsan ay mga biyayang nakatago, kailangan nating magdusa, ngunit sa wakas, ito ay nagpapalakas sa atin, gumagawa ng atin na mas matatag, mas mabuti, at mas marunong. Ang pagsasanay ng mga sitwasyon sa iyong isipan ay isang pag-aaksaya ng oras, ang sitwasyon ay laging magiging iba kaysa sa anumang imahinasyon mo. May mga tao na papasok at lalabas sa iyong buhay, at ang mga hindi mo inaasahan ay magiging mga alaala ng nakaraan sa isang pansamantalang panahon na dating iniisip mong permanente.
Isa sa pinakamalaking aral sa buhay ay naghihilom tayo sa takdang panahon ng ating pagpapatawad. Kaunting kamangmangan, sapat upang tamasahin ang buhay, at kaunting karunungan upang iwasan ang mga pagkakamali na magdudulot ng hirap. Hindi lumilikha ng mga bayani ang mahirap na panahon. Ito ay sa panahong ng mga mahirap na pagkakataon kung kailan ipinapakita ng bayani sa loob natin ang tunay na tapang. Ang kasiyahan ay hindi ang kawalan ng mga problema, ito ang kakayahan na harapin ang mga ito. Ang dakilang matapang na gawain na dapat nating gawin ay ang magkaroon ng tapang na lumabas sa ating kasaysayan at nakaraan upang magawa natin ang ating mga pangarap. Wala sa iyong buhay ang magbabago maliban kung magbabago ka. Iniisip mo, kilalanin ang isang tao, ngunit karamihan sa iyo'y alam mo lamang ang nais mong malaman. Tagal na ang lumipas, ngunit natutunan ko na hindi mo maaaring kunin ang anuman sa buhay nang walang kapalit. Sa halip na mag-alala sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, ilipat ang iyong enerhiya sa mga bagay na maaari mong likhain. Ang kahusayan ay kapag tumigil ka sa pagrereklamo at pagbibigay ng mga dahilan at magsimula ng gumawa ng mga pagbabago. Hindi mo kayang maunawaan ang lahat ng bagay agad-agad, minsan kailangan mong maghintay. Ang ilang pamamaalam ay nagpapalaya sa iyo. Ang tanging taong itinakda mong maging ay ang taong pinili mong maging. Kung mayroon kang matibay na layunin sa buhay, hindi mo na kailangang puwersahin ang iyong sarili, dadalhin ka ng iyong pagmamahal doon. Nagbabago ang buhay ng maganda kapag na-realize natin na hindi natin kailangang malaman ang lahat, at hindi natin kailangang magkunwari na alam natin. Maging dahilan ka ng ngiti ng iba, maging dahilan ka ng pagmamahal at paniniwala sa kabutihan ng mga tao. Hindi kailanman huli upang baguhin ang iyong sarili. Ang mga aksyon na nagmumula sa matiyagang pagpupursige minsan ay nagbubunga ng mapait na bunga. Minsan kailangan mong palayain ang ilang bahagi ng iyong sarili, o hindi ka kailanman maging masaya. Hindi mo kailangang pigilin ng mga hadlang ang iyong pag-usad, kung sakaling bumangga ka sa isang pader, huwag kang bumalik at sumuko. Hanapin kung paano ito aakyatin, haharapin, o lulusutan. Hindi mo palaging makuha ang gusto mo, ngunit kung susubukan mo, minsan makukuha mo ang kailangan mo. Ang unang hakbang patungo sa pagdating sa isang lugar ay ang magdesisyon na hindi ka mananatili kung saan ka naroroon. Ang pinakamahirap na bagay na matutunan sa buhay ay kung aling tulay ang tatawirin at alin ang sisirain. Ang kailangan mo lang gawin ay maglaan ng pansin. Ang mga aral ay laging dumadating kapag handa ka na. Ang harapin ang iyong emosyon ay nagbibigay sa iyo ng mas maraming lakas at kasiyahan sa mahabang takbo kaysa sa pagsasara o pag-ignorer sa mga ito. Kung sobrang naniniwala ka sa isang bagay, tumindig at labanan ito.
Ingatan ang iyong mga iniisip kapag nag-iisa at ang iyong mga salita kapag may kasama. Ang problema ay kung hindi mo gagamitin ang iyong buhay, ibang tao ang gagastos nito para sa iyo. Magpasalamat sa kung ano ang meron ka habang sinusubukan mo ang iyong mga layunin. Kung mayroong isang aral na itinuturo sa atin ng buhay, ito ay na ang pagnanais ay hindi nagpapakatotoo. Minsan hindi ka magiging kasama sa kahit gaano kahirap mong subukan, at mas mabuti nang maging nag-iisa. Bawat paglalakbay ay may kanya-kanyang huling araw. Huwag magmadali kapag isang pinto ang nagsara, may isa pang magbubukas, ngunit madalas tayo'y tumitingin ng matagal at may pagsisisi sa nakasarang pinto na hindi natin nakikita ang isa na nagbukas para sa atin. Laging tiwalaan kung ano ang sinasabi ng iyong kalooban, kahit na sinubukan ka ng iba na kumbansihin sa kabaligtaran. Huwag baliwalain ang mga tao, hindi mo alam kung kailan sila mawawala. Hindi mo alam kung gaano sila kahalaga sa iyo hanggang sa sila'y mawala na. Huwag atres mula sa tunay na hamon, ang mga ito ang nagbibigay ng pinakamahuhusay na aral sa buhay. Ikaw lang ang maaaring sabay na maging iyong pinakamahusay na kaibigan at iyong pinakamasamang kaaway, at maaari kang pumili kung alin sa kanila ang higit na namamayani. Hindi mo kontrolado ang kilos ng iba, ngunit maaari mong palaging pumili kung paano mo ito sasagutin. Huwag umiyak dahil tapos na, ngumiti dahil nangyari ito. Minsan kailangan mong mawalan ng lahat upang malaman kung sino ka talaga. Ang mga tao ay umuunlad lamang sa karanasan kung sila ay handang matuto at maunawaan ang mga aral na ibinibigay sa kanila sa pamamagitan ng masasamang panahon sa kanilang buhay. Ang mga masasamang panahon ay nagtuturo sa atin na ang ating pagtibay ay mas malakas kaysa sa ating inaasahan. Kailangan mong ipagsigawan ang iyong sarili, walang ibang gagawa nito para sa iyo. Hindi ka palaging magiging makakatulong sa pagbabago ng ibang tao para sa kabutihan. Kung patuloy kang magtatangkang magbago sila, darating ang araw na magpapasya ka na hindi mo na magagawa ito, at malinaw na hindi nila gusto ang magbago. Ang iyong buhay ay bunga ng mga desisyon na ginagawa mo, wala itong plano, tanging mga bunga ng mga desisyon. Maging maingat sa mabubuting gawa, may limitasyon ang kabaitan, at maaaring gamitin ang iyong kabutihan ng ilan. Maaari kang maging biktima ng iyong mga pagsubok o lumitaw mula sa mga ito bilang bayani ng iyong buhay. Ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang oras kasama ang mga taong iyong minamahal. Kalimutan natin na ang kasiyahan ay hindi nagmumula sa pagkuha ng isang bagay na wala tayo kundi sa pagkilala at pagpapahalaga sa kung ano ang meron tayo. Ang iyong hinaharap ay ang iyong nakaraan na nauunawaan mo. Kailangan mong tulungan ang iyong sarili, walang ibang makakatulong sa iyo. Kailangan mong gawin ito para sa iyong sarili. Kapag naunawaan mo ito,
mas magiging kontrolado mo ang iyong buhay.